Sumainyo ang Panginoon. Maligayang pesa po sa inyong lahat. Bahagi o sino na nakasibang nilang umaga? Mga kwaya. So, please, makakasi sa Panginoon ay yung ibang ero natin at mga pagpasa. So, in-expect talaga natin na hindi siya kayo dahil na yung pera hindi natin sakot kalusugan. Kaya tayo nagpapasalamat kahit pa paano ay tayo ay naisahan ng Obispo Bishop Emeritus ng ating diocese kababayan na samahan tayo ngayon sa araw na ito. Kami naman, ang ating obispo ay Delio, ay tawag na natin ay Bishop Emeritus. Ibig sabihin, retired na siya. Pero nagis niya rin tayo samahan sa pagdiriwang sa kapistahan ni San Antonio Abad. Pero gawa ng kanyang karamdaman, naman natin nasipag si Bishop, ay nasa gitna ng kanyang katandaan at ng kanyang hinihindang karamdaman ay siya pa rin ay nakapagdiriwang ng mga misa. Pero sabi mo ay ipanalangin natin para sa madalian niyang paggaling. Sabi mo ay akin ang sinabi na isasama natin siya sa ating mga panalangin. Hindi lang po sa araw na ito, ngunit sa mga susunod na mga araw. Pero yun ang bahagi na kung saan ay ibinamamahin natin. Katulad po ng ipanghelyo natin ngayon, hindi nila kalimutan ang kanilang gawa ng Diyos. Ito yung sabi ng Responsorio. Sa ipanghelyo ay hindi pa kami nakakakita ng ganitong bagay. Yun po yung sabi ng mga tao. Kasi pinadali ni Jesus yung paralitiko sa kanyang karamdaman dahil nakita niya yung pananampalataya. Hindi po yung pananampalataya ng paralitiko. Ngunit yung pananampalataya ng apat na tao na nagdala doon sa paralitiko na nangingis na lumapit kay Jesus. Binuksan nila yung buwong para manihugos yung may sakit sa harapan ni Jesus para siya ay mapagaling sa kanyang karamdaman. At hindi lang siya pinagaling sa kanyang karamdaman, pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Kung saan natin po, natin kalimutan yung biyaya na makita ko natin, yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa unang pagbasa, pinapaalala sa atin sa aklat ng mga Hebreo, nasulat sa mga Hebreo, na sabi rito, hindi lahat ay makapapasok at makapagpahinga sa tahanan ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi lahat. Pagkapat gusto ng Diyos na magkamit ng kalikasan ng alam, hindi lahat. Bakit? Kawa ng kasalanan. Sanali po, magpasalamat tayo sa biyaya ng pananampalataya na tinanggap natin mula ng binyag. At ito po yung nakita ni San Antonio Abad, yung kanyang pamamaraan ng buhay, na kung po ay, sabi na natin ay sa disyerto. Sa disyerto, sabi na natin ay sa Lower Egypt. So, yung Egypt po kasi, mahaba. Yung itaas ay upper, middle, and yung Lower Egypt. Nabanggit ko rin yung mga nakikisa sa pagdiriwang natin, sa Gabinaryo, na si San Pablo unang Ermitano, San Pablo unang Ermitano, hindi kababayan niya. Sige yung
yung patron ng diocese. Kaya noong 15 ay tayo nagdiwang ng kanyang kapistahan. Yun ay buong diocese. Yun ay katawag natin ay unang ermitanyo. Kababa, yun ay sa Upper Egypt. Sa Upper Egypt, yung katabi na tawagin po natin ang Israel, yung pinagkakaroon ng lupa roon na tinompa ng Israel. So yun po yung Upper Egypt. Si San Antonio Abad, doon sa Lower Egypt. Ang katabi naman noon ay Jordan. So bahagi yun para maintindihan natin. Kasi yun yung tawag na pinalalagyan ni San Antonio Abad. At si San Antonio Abad ay makikita natin ang kalimitan kanyang buhay ay matatagpuan natin sa dalawang nagsulat, two sources. Ito, si San Jerome at si San Anacleto, bahagi ho ng kanilang mga isinulat. Ipinamanig dito na rin na si San Antonio Abad ay isang binata na ipinagbili niyang lahat ng kanyang ari-arian at pumunta sa disyerto para doon magandog ng kanyang sarili sa Diyos sa panalangin. Sa panalangin. Yung katupas natin ngayon, kasi yung 2nd century, year 100. So, katupas natin ngayon ay yung mga tinatawag natin mga monge at mga mongha. So, nung panahon na yun, hindi pa po yung monasteryo. Sila ay may kanya-kanya silang mga kuweba. At kalimitan pa lang kayo yung mga kuweba, yung kalimitan, sabi na natin ay yun ang kalimitan pinagbibigan. Kaya mas Jesus, yan ay inibigin sa kuweba. Yun yung practice doon sa tinatawag natin Middle East o East Asia. So, pero yun yung buhay ni San Antonio Abad na naghandog ng kanyang sarili sa panalangin. Ang kalimitan, ano yung makikita natin ang mo sa kanya, sangayon sa isinulat sa kanya yun. Anastasio pa lang, kung di makakakamuli, sinulat sa kanya, ay ang kanyang pakipaglaban sa demonyo sa disyerto. Katulad na Jesus, kung yung maalala, hanapin na naman tayo sa panahon ng Quaresma, na si Jesus ay inukso ng demonyo sa disyerto. So si San Antonio Abad, yun din. Pero sabi nga natin, kung isa, may kaisipan tayo na dito na lang ako para walang tukso. Hindi yun. Yung demonyo kahit saan, tutuksonin tayo. Kasi siya, wala ka na nakikita ko. Pero nakutukso pa rin yung demonyo. At yun yung pagkipaglaban. Kasi gusto ng demonyo na huwag na siyang magandog ng kanyang sarili sa Diyos. Bumalik na siya doon sa sila ay mamuhay na lamang ng mga mundong pamumuhay. Iwanan na yung panalangin. Iwanan na yung pag-aantog ng sarili sa Diyos. Pero yun ang isa ko sa mga maliwanag na ipinakita ni San Antonio Abad. Ano ba yung nakita natin ni San Antonio Abad? Ay yung kakibat din natin siya ay tinuturing na sabi na natin nag-aalaga ng mga hayop. Nakita naman dyan, sa mga ingis, may baboy. May mga, kung tawagin natin ay
ay domesticated animals. No? Yun ang kanyang alaga. Kaya sana po yung mga nagkahayop, no? Mga trabaho ay hayop sa hayop, hindi mo kahayupan, no? Hindi yung mga nag-aalaga ng hayop, trabaho, pwede ko natin gawin patron si San Antonio Abad. At yun po naman ay makita natin na kasi sinimulan niyang i-grupo, no? Yung mga Ermitano nung panahon na yun. Kaya kinakailangan i-domesticate, kinakailangan alagaan yung mga hayop para pagkain na yun ng mga Ermitano. No? So, kinakailangan mag-alaga para mayroon sila ikaw ang buhay kahit na sila yung nagkahandog ng panahon sa harapan ng Diyos. So, at kang sangayon naman kay St. Jerome, sa sulat na kanyang isinulat niya kung tutusin ay tungkol kay San Pablo ng Ermitano. Sabi mo nga, magkababayan at halos magkakapanahon. Na isinul sa sulat na kanyang sinulat ay buhay ni San Antonio, ni San Pablo unang Ermitano. Doon sa kanyang sulat na ipinakita na rin, dinadaw siya ni San Antonio Abad. At doon din nakalagay na rin na si San Antonio Abad ang naglibing kay San Pablo unang Ermitano. At kasama doon ay din, nung kasama niya naglibing ay walang iba kundi hayop, no? May dalawa pang leon, no? Na kasama ni San Antonio Abad. Pero yun yung kanyang bahagi yun ng pag-ibig na makita natin na inilaan niya ang kanyang sarili sa panalangin at sa pangalaga ng mga kapwa Ermitano para hindi na makapaglingkod sa Diyos. Pero sabi, ano yung hamon natin na makita natin? Na nawa ay maging bahagi na natin paninilay para po sa araw na ito na ipinapamanhin ko sa atin natin. Yung kagalingan ng katawan ay kaakibat dito sa Ebanghelyo natin pagpapatawad ng mga kasalanan. Napakahalaga po yung pagiging natin ng kapatawaran ng kasalanan. Lalo-lalo na ho sa pamamagitan ng mga sakramento. Pakinabangan natin yung sakramento ng kumpisal, yung sakramento ng pagkapahin ng langis sa mga kasakit, yung kalimitan ng binibigyan natin ng pansin. So, kaya po, iibigin yung paghahanda natin. Huwag kayong mahiya na magpapahin ng santuario sa mga may sakit. Alisin mo yung lumang paniniwala na kapag nagpatawag kayo ng pari, mamamatay. No? Yung may sakit, magpatawag man kayo ng pari o hindi. No? Kapag oras mo na. No? Pero may maganda kapag nagpatawag ka ng pari, no? Ay nakapag-umisal. No? Nakahingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. At isa ho magandang kumisan, kaya po tayo nagtitinda ng mga karamdaman. Ay gawa po na hindi tayo nakapagpapatawag at hindi tayo nakahingi ng tawag sa Diyos. Sino yung pwedeng pahiran ng santuario? Yung po mga tinatawag natin terminally ill. No? Ano yung terminally ill? Yung mga may cancer. Kahit na yan ay first degree cancer, second degree cancer, o kahit na fourth degree cancer. Ano mang uri ng cancer? Dami mo yan. No? Kaya kumisyon yung ibang mga may cancer, nagkalakas pa. Nakapagtatala pa. Kahit na magpapahal kayo ng santuario. Kasi kumisyon, biglaan na lang yan eh. No? Biglaan na lang yun. Kumisyon sinasabi, bakit malakas ka eh. No? Oo nga. Pero bahagi mo yun, magpapahayo na kayo ng santuario para mayanda yung sarili. Ano pa? Yung mga
nag-undergo ng dialysis. So, bahagi mo yan. Kahit na once a week, twice a week, or thrice a week, no? Kung mga nag-undergo ng dialysis, pwede na ho yung pahira ng santuario. Kahit na malakas na, pwede na isang pumunta mo sa paparong ng simbahan at doon kayo papahira. No? Bahagi mo rin mo yun kung saan yung makita mo natin. Yung mga bedridden, hindi na makabangon. No? Yung iba naman na pwede pa naman makabangon, kaya lang hindi na kaya tumayo, no? Ng matagal. Kasi kapag tayo naging isa, tumatayo ng matagal. Hindi na rin kaya makatagal na nakaupo. No? So, pwede na rin yung pagpapahin ng santuario sa mga may karamdaman. No? So, bahagi yun na kung saan ay makita mo natin. Yun ay isang biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. Pagpapatawad ng mga kasalanan. At, isa po yun, napapanatag yung aking kalooban kapag tayo po ay nakahingi ng tawad sa Diyos. At kapag tayo ay nakapagpapatawad sa ating kapwa. Kaya po minsan, yung tayo minsan nagkakaroon ng karamdaman ng pagkakawa. Kasi bakit? Kasi minsan, we are also spiritually. Hindi na ho bali we are physically sick. Pero sana tayo ay spiritually ill. At yun po yung dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pagkawatawad sa mga kasalanan. Kaya sa Ebanghelyo, ano yung pinakita ni Jesus? Pinatawad ko yan ang kasalanan. Bakit? Nakalalakad na eh. Dati ay nakahiga. Ibinuhos pa nga dito kasi hindi makalapit ng kanyang mga kaibigan. Pero ngayon, magaling na. Bakit? Kasi pinatawad ko na siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi yung biyaya na nagdulot kay San Antonio Abad na naglaan ang kanyang sarili sa disyerto para manalangin. For the salvation and for the forgiveness of sin. Yun ang inialay niya sa mga tao ng kapanahunan niya. At hanggang ngayon ay patuloy na inihahandog para sa bago sa akin. At ito rin mo naman ang maging bahagi ng ating pagtulog sa biyaya ng pinagkaroon ng Diyos sa kamustahan ngayon ni San Antonio. Pero ito naman ang makita natin naman sa dulo ng ating pagkitungo kay San Antonio Abad. Makita natin, no? Hindi lang ang kagalingan ng sakit. Kasi iba, bumalik sa sakit eh. Pero hindi naman nakapakong isa. Magaling yun. Kasi pinagaling ka ng Diyos. Pero nakakalimutan mo yung alin, yung mas mahalagang biyaya. Alin yun? Yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya yung sinasabi sa unang pagbasa, hindi lahat ay makapapasok at magpapakapahinga sa tahanan ko. Pero yung dulot ng Jesus, at sana sa tulong niya ang doon ng Abad, makita natin yung ulit, kagalingan ng katawan at kagalingan ng kaluluwa.